Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Good morning po sa lahat ng magbubukas pa lang ng kanilang mga radyo. Good morning po sa lahat ng Omni Pastors. And then, good morning din kay Pastor Manny Ocbian dyan San Fernando. Laging nakikinig tuwing umaga. Si Sister Jen Silang. Good morning din dyan sa Kamaligan. Very active ang pamilya nito, ay very active po sa simbahan. Jen Silang. So kami po ang inyong makakasama sa programang Biyaya sa Pag-aaga dito sa 91.9 FM BBS DWLB. Ako po si Pastor Lindo ng Naga City Church of Christ. Kasama ko po ang aking may bahay. At sa technical ay kasama natin si Sir Stephen Pabis. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa panibagong umaga, bagong lakas at buhay ni meron kami ngayon. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sapat ang iyong biyaya na ipinagkakaloob sa amin. Bagamat kami ay nagkukulang sa iyo, ito'y pinupunauan mo, Ama. Dakila ka, Panginoon, at karapat-dapat na itaas sa bawat sandali at pasalamatan. Sa oras na ito, ang dalangin ko sa iyo, Panginoon, na patuloy niyo kaming gabayan sa bawat bahagi na aming gagawin ngayon, lalo na sa paghahayag ng inyong mensahe na nais mo po sa aming mga tagapakinig sa radyo at FB Live. Tugunin mo po, Panginoon, ang pangangailangan ng inyong mga anak. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong abang lingkod na daluyan ng inyong mensahe. Dalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang radio station na ito, ang BBS 91.9 DWLB FM. Iyong pagpalain ang pamunuan at lahat ng mga staff na nagtatrabaho dito. Sapagkat ito po ang aking pagsamo at kahilingan sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. So meron pala akong great po meron akong mga viewers sa Facebook Kagabi tama habang ako'y nag-review nito, biglang nag-message sa akin. Kailan ka niya mag-program? Sabi ko bukas, ngayong umaga. Ito po si apelido lang ang pangalanan ko, hindi na pangalan, baka daw i-chat siya ng iba. Ito po ay si Nolasco family. Siya po ay nandyan sa Camotes Island. Ang Camotes Island ay sakop ito ng Cebu. Malaking island ito, facing magkaharap sila at saka yung Daan Bantayan Island, Cebu. And of course, yung Bacas family, dyan po sa Jinsan, General Santos City. Magkasabay itong nag-chat kagabi And then, sabi niya, kailan ka mag-program? Sabi ko ngayong umaga. So, Bacas, dyan po sa Jinsan, sabi ko sa kanya, nag-aral ako dyan noon. Merong isang Bible College dyan. Sa Jinsan yung Agbim, pinakamalaking Bible School College sa Mindanao. Sabi ko sa kanya ay, kumusta lang dyan? Nandyan pa ba yung malaking banana plantation na tuwing umaga ang aeroplano ang nagdidilig? So, thank you po sa mga listeners, sa mga, sabi ko, sana madagdagan pa yung viewers ko sa Facebook. Kaya meron ng 2 pamilya. So, ngayon pong umaga, mga kapatid at mga kaibigan, mga kapamilya, sa ating mensahe ngayong umaga ay mabasa natin sa John chapter 3 verse 16. Very familiar na text, simple but mahalaga sa lahat. Ang sabi dito sa John 3:16 Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, thank you, no? Sabi ko nga, ang talatang ito ay very familiar sa lahat ng mga Kristiyano, pero may mga Kristiyano din na kahit na familiar ito, hindi pa rin sa ulo. John 3:16, ang ating pag-usapan ngayong umaga, mga kapatid, o di kay title ng ating mensahe ay The Right Belief. Belief. Ang tamang paniniwala. Tingnan natin ngayong umaga kung tayo po ay tama ba ang ating paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Nung dumating si Christ galing Cesarea papuntang Pilipos, tinanong niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya, sino ako sa palagay ninyo? Imagine na, alagad na niya pero hindi pa siya kilala. Sabi ng iba, ikaw niya po si Elias. Yung iba naman ay nagsasabi, ikaw niya ay si John the Baptist. Itong isa naman, sabi, ikaw niya ay si Herodias. Pero huling tinanong si Peter, ikaw Peter, sabi ni Peter, you are Christ, the Son of the living God. You are the Christ. You are the Christ, the Son of the living God. So ang sagot ng Panginoon sa kanya, sa iyo ko itatayo ang aking iglesia. Pedro. Kung titingnan natin dito mga kapatid, bakit sinabi ng Panginoon na sa iyo ko itatayo ang aking iglesia, Pedro? Sapagkat kilala, tama ang pinaniwalaan ni Peter. So, ibig sabihin, ito yung pinakapundasyon ng isang Kristiyano na dapat kilala mo talaga ang ating Panginoon. So, upon this rock, Petros, ibig sabihin stone. Upon this rock, Petros, ibig sabihin ay malaking bato. So tulad ng sinabi ko, kaya sinabihan ng Panginoon si Pedro, sa iyo ko itatayo ang aking iglesia sapagkat tama ang paniniwala ni Peter na si Kristo ang anak ng Diyos. So pag-usapan natin ngayong umaga ay the right belief, mga kapatid. At least meron tayong tatlong mahalagang bagay na talakay natin. Medyo actually bilis-bilisan ko lang sapagkat limited naman ang ating oras. Tatlong bagay po ang ating pag-usapan dito tungkol sa right belief, sa tamang paniniwala natin sa Panginoon. Ano po ang mga right belief? Una po ay binasa natin sa John 3:16. Una ay right person to believe. Ibig sabihin, tama ang persona na ating pinaniwalaan. Who is the right person? Dito sa John 3:16, sinabi rito, ang right person na dapat nating paniwalaan, mga kapatid, ito po ay ang kanyang tanging anak. Pag sinabi pong kanyang tanging anak means uniquely born son. Bugtong, ibig sabihin, nag-iisa, wala ng kaparihas. Siya lang talaga. So, sino po ang tanging anak? Diba sabi ni Peter ni Paul, sabi, believe on the Lord Jesus Christ. So, ang tanging anak, mga kapatid, na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Hesukristo. Nag-iisa at walang ibang Diyos. So, ibig sabihin, if you want to be saved, believe on the Lord Jesus Christ. So, bakit sinabi ni Apostle Paul na believe on the Lord Jesus Christ? Sapagkat, because Christ is sufficient to save us. Kaya nga sinabi ni Paul na, sabi niya, na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. Bakit po? Sapagkat supisente na makapagligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Last week nung kami nag-program dito, nabanggit ko na sinabi dito sa Bible na believe on the Lord, maniwala ka sa Panginoong Hesukristo, ikaw at ang iyong sambayanan. Dalawa, ikaw at ang iyong sambayanan. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi ibig sabihin na
sa isang pamilya ay meron lamang isang naniniwala, sumampalataya sa Panginoon, ay kasama na yung maligtas. Hindi po eh. Maliligtas ang buong sambayan kung lahat kayo ay sasampalataya sa Panginoon, sapagkat ang kaligtasan ng tao ay individual. Hindi ito individual. Bawat isa sa atin dapat matuto tayong lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung sinabi dyan sa Tagalog na sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong sambayanan maligtas. So, ibig sabihin, buong sambayan ay maliligtas kung lahat kayo ay sasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Right person to believe. Kaya mga kapatid, sa oras nito at sa umagang ito, tama ba ang ating paniniwala? Tama ba ang ating pinaniwalaan? Sapagkat may mga iba't ibang religious group na iba-ibang kanilang pananaw sa Panginoon. Minsan sinasabi ng iba na si Kristo ay maliit na Diyos, hindi naman talaga siya almighty. Mighty lang, maliit. Yun ang kanilang pananaw. Yung iba naman, ang pananaw nila ay nagsasabi, si Kristo ay hindi naman Diyos, kundi tao. Alam nyo, kung minsan yung mga maling, yung mga organisasyon na mali ang katuruan, minsan pwede kang maniwala kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Dapat ang bawat isa magbasa talaga ng Biblia eh. Hindi ka lang magdepende sa sinasabi ng sino man, kundi dapat magbasa ka ng Biblia para malaman mo ang katotohanan. Masabi tayo, bakit kaya yung mga maling katuruan, biblical naman? Di ba tama rin sila? Kasi kung titingnan natin mga kapatid, meron kasing dalawang klaseng pagtuturo eh. Merong tinatawag na inductive at saka deductive. Ang inductive, pag nagturo ka galing sa Bible mismo, mula sa Bible, hindi yung sinasabi na sabi ng mentor ko. Kasi minsan, kapag sinabi mo niyan, ibig sabihin, hindi ka talaga nagbasa, kundi nagdidepende ka lang sa sinasabi. Pag sinabing inductive, galing sa Bible, plus your idea, kasi binibigyan naman tayo ng idea ng Panginoon eh. Then, ang deductive naman, galing sa sariling idea, tapos sa hanapan nila ng take sa Bible. Parang tinitwist nila para maipatama yung kanilang mga idea. So yun ang ibig sabihin na inductive at saka deductive. Kaya makasabi tayo, biblical din naman sila eh. Kasi yung sariling idea, hinahanapan nila ng text sa Bible para mapatama yung kanilang sinasabi. So yun po ang tinatawag natin na inductive at saka deductive. Ang deductive galing sa Bible plus yung idea po natin. Kaya mga kapatid, tulad ng sinabi ko na bawat Kristiyano, bawat isa, hindi lang tayo magdepende kung ano ang ating narinig, kundi dapat magbasa tayo kung ano yung tama, sapagkat dito natin malalaman ang katotohanan sa Biblia. Right person to believe. Pangalawa po ay right way or right manner of faith. Tamang paraan ng ating pananampalataya. Pag sinabi nating right belief, tamang persona na ating pinaniwalaan. Di pangalawa, pag sinabi nating right belief, right way or tamang paraan ng ating pananampalataya. Pakibasa partner sa Romans chapter 10 verse 9. Ang sabi dito, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ang Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Anong sabi dyan sa talata? Ano ang tamang paraan ng ating pananampalataya? Ano ang tamang paraan? Believe in the heart. Maniwala tayo mula sa ating puso. Ng buong puso, whole heart. Not faith in the head. Hindi yung pananampalataya sa ulo, pananampalataya sa mata, kundi ang sabi rito, buong puso. Mga kapatid, kung titingnan natin, may mga Kristiyanong napakatagal ng Kristiyano, pero hindi makita yung pagbabago.
Sapagkat kung ano yung buhay na meron ngayon ang tao, yun ang kanyang paniniwala. Kaya ang importante sa tao, mapatama ang ating pananampalataya, believe in the heart. Kaya na kailangan maniwala tayo mula sa ating buong puso, whole heart. Di ba, sabi ng Panginoon na sa Bible, sinabi niya na ibigin mo ang inyong Panginoon, soul, buong puso, kaluluwa. Sabi, buong puso at buong kaluluwa. Yan. Mind, soul, ay ibigin ang Panginoon. Kasi sinasabi po na ang ating ulo mayroong dalawang bagay, na ayon sa pag-aaral, na ang ating ulo ay yung kaliwa ay nakakunik sa ating puso, yung kanan ay nakakunik sa Panginoon. Kaya nga tinatawag na ibigin mo ang iyong Panginoon buong kaluluwa, buong puso at buong kaluluwa. Kaya buong kaluluwa at isip, ibig sabihin whole, hindi ba? Buong puso, buong sarili natin, dapat mahalin natin ang Panginoong Kristo. So right way or manner of faith, tulad ng sinabi ko, tama ang ating pananampalataya na mula sa ating mga puso. So sino ang ating sampalatayanan, mga kapatid? Sino ang ating sampalatayanan? Walang iba kundi si Kristo Jesus. Bakit po? Bakit si Kristo ang ating sampalatayanan? Sapagkat siya ay binuhay na maguli. Ang pagkabuhay na maguli ni Kristo, siya po ang nagbigay ng pag-asa sa ating mga buhay. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo po ay kumakanta. That's the reason na tayo po'y kumakanta sa Panginoon tuwing linggo, na tayo masaya tayo nagkakantahan sa ating simbahan during worship, because Christ is alive. Buhay si Kristo. Kaya kung patay si Kristo, ay hindi na tayo maging masaya simbahan, kundi magyakan na lang kung patay. Di ba yung iba kasi, ang belief kasi ng iba, paniniwala ng iba, si Kristo ay namamatay yearly, tuwing Abril, tuwing mahal na araw, si Kristo namamatay. Hindi po, hindi siya namamatay. Isang beses lang siya namatay, and then muli siyang nabuhay upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa ng ating pananampalataya, ng ating buhay kay Kristo Jesus. Mula nang siya nabuhay hanggang ngayon ay buhay pa rin. Hindi lamang sa ating isip, kundi sa buhay sa ating mga puso. Kasi kung ang paniniwala mo, tuwing Abril, tuwing mahal na araw ay namamatay ang Panginoon, so hindi siya lumalaki. Dahil yearly namamatay Mag-edad pa lang siya ng 1 year, patay na naman. So wala pong ganun ang Biblia. Isang beses namatay ang Panginoon at nabuhay siya, hanggang ngayon buhay pa rin. So dapat yun ang ating paniniwalaan, na hindi lang sa ating isip, kundi sa ating mga puso. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso. Pangatlo po, ay una, sinabi natin, right person to believe, the right manner of faith, tamang paraan ng ating pananampalataya. Panghuli at pangatlo, right fruit of faith, tamang bunga ng ating pananampalataya. Pag tama ang paniniwala mo, tama ang ating pananampalataya mula sa puso, of course, mayroong tamang bunga, right fruit of faith. Ano ang tamang bunga ng ating pananampalataya? Everlasting life, o di kaya eternal life. Kaya meron kang eternal life, yun po ay bunga ng ating tamang pananampalataya at bunga ng ating tamang paniniwala sa Panginoon. Diba sabi rito,
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, the only begotten Son, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun po ang pangako ng Panginoon. Yun po ang bunga ng ating pananampalataya, everlasting. Nung tayo sumampalataya sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, nagkaroon tayo ng eternal life. So ano pa yung bunga ng pananampalataya natin? Forgiveness of sin, kapatawaran ng ating makasalanan. Tingnan natin partner sa Acts chapter 10 verse 43. Acts 10:43, sa Tagalog, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran ng kanilang makasalanan sa magitan ng kanyang pangalan. Ito yung tinutukoy, sabi rito sa talata, siya yung tinutukoy ng mga propeta na ang manalig sa kanya, ito po'y assurance ito ang manalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang makasalanan sa pamagitan ng kanyang pangalan. So pag sinabi po na tatanggap ka ng kapatawaran, ibig sabihin na yung na-justify ka dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kahapon nabasa ko sa news na 143 na nakakulong sa United Arab Emirates. 143 mga Pilipino. Minsan kasi mga Pilipino, kung pasaway sa Pilipinas, pagdating doon, pasaway pa rin Malaking pasalamat ng pamilya sapagkat sa halip na parusahan ay tinawagan si Presidente Marcos na pinatawad ko na ang 143 mga Pilipinong nakakulong. So pinatawad. Kung yung mga presidente, yung mga tao ay marunong magpatawad, mas lalong marunong magpatawad ang ating Panginoong Hesus. Sabi rito, ang bawat manalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang makasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So ibig sabihin mga kapatid, ang makapagpatawad lamang ng kasalanan ng tao, walang iba, ang tinutukoy dito kanyang pangalan, walang iba kundi si Jesucristo. So mapalad tayo kaya nga pagtama yung ating pananampalataya sa Panginoon, mayroon kang kapatawaran ng ating kasalanan. Then, hindi lang everlasting life, hindi lang forgiveness of sin, kundi mayroon pang tinatawag na satisfaction. True believers has satisfaction. Tingnan natin na partner sa John 6. John 6:35. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sino po nagsabi nito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang manalig sa akin ay hindi na mauhaw. Satisfaction. Di ba pag ikaw ay kumakain ka, nabusog ka, tapos uminom ka, tapos agtigab ka, sasabihin mong satisfied ka sa inyong kinain. Satisfaction. So lahat ng Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, satisfied ang ating buhay. Ibig sabihin, kung ano ang meron tayo, dapat maging satisfied tayo. Minsan may mga tao, sana makabili ako ng ganito. Di, nakabili. O turon ay sana meron pang ganito. Dapat maging satisfied tayo. So sa talatang ito mga kapatid, merong dalawang bagay dito, Nais kong bigyan ng pansin. Dalawang klaseng pagkain. Una, food for the body, which is sari, pagkain sa katawan na ito'y kailangan natin, but not the most important. Yung pagkain natin,
Importante yun, pero hindi yun ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Necessary yun, kasi kumakain tayo araw-araw, pero hindi yun ang pinaka-importante. Then, pangalawang pagkain, food for the inner, the spirit. Pagkain ng ating soul, ng ating espiritu, which is essential, na ito ang kailangan natin. Ang kailangan natin, not food, but life. Ang kailangan natin, although tayo po'y kumakain araw-araw, hindi yun ang pinakamahalaga sa lahat, kundi ang importante, ang kailangan natin ay ang buhay. Because life is a gift. Ang buhay ay galing sa Panginoong Jesucristo. Food only for sustain, but Jesus gives eternal life. Ang pagkain ay para sa ating katawan, pero ang Panginoong Jesucristo ay nagbibigay siya ng eternal life, buhay na walang katapusan. So, ibig sabihin mga kapatid, sa talatang ito sa John 6:35, ibig sabihin dito, ang pagtanggap natin sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ay higit po sa pagkain at inumin. Tulad ng sinabi ko, mahalaga ito sa ating buhay na tayo'y tanggapin natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, sapagkat si Kristo ay nagbibigay ng eternal life doon sa mga taong nais tumanggap sa Kanya. So, ngayon pong umaga, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga nakikinig po na wala pang katiyakan sa inyong buhay, sa tunay na kaligtasan, now is the day of your salvation. Ito po ang panahon, ito po ang oras na magbigay tayo ng panahon para sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umaga pong ito, sa privilege na pinagkaloob mo sa amin na kami po'y makapagprograma ngayong umaga. Laki lang Panginoon, salamat po sa oras nito, sa inyong pagpatnubay sa amin. Dalayan ko po na pagpalain mo po ang mga kapatiran, yung mga nakikinig na mayroong makaramdaman na kilang Panginoon. Pagalingin mo po sila. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa panguna ng aming President BBM dakilang Panginoon, bigyan mo sila ng talino upang mapatakbo nilang Pilipinas ng maayos. Ang bansang Israel dakilang Panginoon, hanggang ngayon sila ay nakikipaglaban sa makalaban, Panginoon. Bigyan mo po ng katahimikan, tulungan mo po, Panginoon, ang bansang Israel. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Pagpalain mo po ang radio station na ito, ang lahat ng mga staff, Panginoon, sila po ay nagtatrabaho araw-araw. Ikaw po, Panginoon, mag-ingat sa kanila sa kanilang trabaho na kilang Panginoon. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito muli po si Pastor Lindo. Kasama ko po ang aking may bahay, si Milin sa technical. Kasama natin si Sir Stephen Pabis. Susunod na po ang programang Kakampi Network News, si Sir John Bernas. Thank you po and God bless us.